Adrian, pariya lang ba sa'yo ang buhay ng anak natin? Ibinenta mo ang bahay na nakapangalan sa akin para lang sa negosyo mo, habang ang anak mo unti-unting namamatay dahil wala tayong pambayad sa ospital. Nanginginig ang mga kamay ni Maribel habang hawak ang gusot-gusot na resibo ng bank transfer na nakita niya sa ibabaw ng mesa ng asawa. Sa kabilang kamay naman ay ang dokumento mula sa ospital, ang balitang kanina lang ay nagdala sa kanya sa langit, pero ngayon ay tila naging sentensya ng kamatayan. May donor na si Jojo. May pag-asa na ang 7 taong gulang niyang anak na gumaling sa leukemia. Pero ang perang inipon niya, ang bahay na tanging seguridad nila ay nilusaw ni Adrian sa isang iglap. Hindi lumingon si Adrian mula sa kanyang malawak na bintanang tanaw ang daungan ng Cebu. Nanatili siyang malamig, tila ba ang asawang 8 taon niyang kasama ay isa lamang istorbo sa kanyang paningin. Negosyo ito, Maribel. Isang pagkakataon para makuha ng Montenegro Shipping ang kontrata sa bagong port. Hindi mo maiintindihan dahil ang utak mo ay pangkatulong pa rin hanggang ngayon, sagot ni Adrian. Ang boses ay kasing talas ng patalim. Pangkatulong halos mabulunan si Maribel sa sariling laway. Adrian, nakalimutan mo na ba? Nag-double shift ako bilang janitress noon para lang may maipakain sa'yo nung nagsisimula ka pa lang. Ibinenta ko ang lahat para suportahan ang ambisyon mo. At ngayon, ang buhay ng anak mo ang isusugal mo para sa dagdag mayaman. Isang malutong na tawa ang pumutol sa galit ni Maribel. Mula sa malaking sofa sa sulok ng opisina, tumayo si Serena. Maayos ang suot nitong mamahaling dress at sa leeg nito ay kumikinang ang isang kwintas na pamilyar kay Maribel. Iyon ang kwintas na sabi ni Adrian ay ipapagawa niya para sa nanay ni Maribel bilang pasasalamat. Masyado kang madrama, Maribel, sabi ni Serena, habang dahan-dahang lumalapit kay Adrian at humawak sa braso nito. Ang sabi ng doktor, mahina ang tsansa ni Jojo. Bakit kailangang itapon ang milyon-milyon sa isang batang? Baka hindi rin naman magtagal? Isipin mo naman ang future ng Montenegro Shipping. Isipin mo si Adrian. Nanigas ang buong katawan ni Maribel. Hindi lang ang pagtataksil ang sumampal sa kanya, kundi ang katotohanang ang babaeng ito ang asawa ng kapatid ni Adrian ay may lakas ng loob na magdikta sa buhay ng anak niya. Serena, pamilya ka namin. Paano mo nasasabihan tungkol sa pamangkin mo bulong ni Maribel puno ng pait? Tumingin si Serena kay Adrian at mumiti ng nakakaloko. Pamangkin, "Oh Adrian, hindi mo pa ba sinasabi sa kanya?" Humarap na si Adrian, pero walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa halip, pagkadiri ang nakita ni Maribel, "Umalis ka na rito, Maribel. Huwag mong gagamitin ang bata para makuha ang pera ko. Alam nating dalawa na, simulat sa pool, hindi ka nababagay sa pamilyang ito. Pinakasalan lang kita dahil akala ko ay tapat ka. Pero pati ang sakit ni Jojo ay ginagawa mong drama para makahingi ng pera." Anong sabi mo? Halos gumuho ang mundo ni Maribel. Kinigipit mo ako habang nakikipaglandian ka sa asawa ng kapatid mo, Adrian. Hayop ka. Wala kang puso, sa galit ni Maribel. Ay sinubukan niyang sugurin si Serena, pero mabilis siyang itulak ni Adrian. Bumagsak si Maribel sa sahig. Tumama ang kanyang siko sa matigas na marmol. Ang dokumento ng donor ay nabitiwan niya at natapakan ni Adrian. Huwag mong hahawakan si Serena Banta ni Adrian. At huwag mo na akong tatawaging asawa. Simula sa araw na ito, tapos na tayo. Nag-high na ako ng annulment. At dahil wala kang trabaho, wala kang pera at wala kang sariling bahay, wag na wag mo nang susubukang lumapit sa akin para sa bata. Hindi mo pwedeng gawin to. Jojo needs his father. He needs his medicine. Sigaw ni Maribel, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pismi. Father tumawa si Serena. Maribel, dear, tingnan mo nga ang sarili mo. Sa tingin mo ba sa 8 taon nating pagtatago ni Adrian, hahayaan ko siyang maging tatay sa anak ng isang katulad mo? Baka nga hindi sa kanya ang batang yan. Balita ko masyadong malapit ka sa doktor ni Jojo.
'Di ba sinungaling sigaw ni Maribel? Pero alam niyang talo siya sa laro ng mga ito. Pinlano nila ito. Pinlano nilang wasakin siya sa oras na pinakamahihina siya. Kinuha ni Adrian ang isang sobre sa kanyang mesa at itinapon ito sa mukha ni Maribel. Laman yan ang mga litrato mo kasama ang doktor sa loob ng kwarto sa ospital. Sapat na yan para patunayang hindi ka karapat-dapat na ina. Kung ayaw mong makulong sa kasong adultery, kunin mo ang bata at lumayas ka sa Cebu. Wag na wag ka nang magpapakita sa akin. Nanginginig ang mga kamay ni Maribel habang isa-isa niyang pinupulot ang mga litrato. Kuha ang mga iyon noong gabing biglang nanghina si Jojo. Inalalayan lamang siya ng doktor dahil halos hindi na niya kayang tumayo sa sobrang pagod at gutom. Ngunit ang isang inosenteng pagtulong ay binaluktot at ginamit laban sa kanya upang tuluyan siyang mapaalis. Dahan-dahang tumayo si Maribel. Masakit man ang kanyang katawan at mabigat man ang kanyang dibdib, pinilit niyang maging matatag. Inayos niya ang sarili at buong tapang na hinarap ang dalawang taong nasa kanyang harapan. Ang lalaking inakala niyang magiging sandigan niya habang buhay at ang babaeng minahal at pinagkatiwalaan niya na parang tunay na kapatid. Akala, niyo ba ay nanalo na kayo ang boses ni Maribel ay naging matatag bagaman basag. Makuha niyo na ang lahat ng pera ang bahay at ang banggal ko sa mata ng ibang tao. Pero hinding-hindi niyo makukuha ang anak ko. At tandaan niyo ito, Adrian Serena, darating ang araw na luluhod kayo sa harap ko para lang humingi ng tawad. At sa araw na yon, sisiguraduhin kong wala na kayong babalikan. Mabilis na lumabas si Maribel sa opisina, hindi na pinakinggan ang tawanan ng dalawa. Sa labas ng building, sinalubong siya ng malakas na ulan ng Cebu. Habang naglalakad patungo sa sakayan ng jeep, naramdaman niyang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Si Dr. Santos. Hello, Maribel? Nasaan ka na? Kailangan na nating bayaran ang reservation fee para sa bone marrow transplant ni Jojo bago mag-alas 5. Kung hindi ibibigay ang slot sa ibang pasyente. Maribel, buhay ng anak mo ang nakataya rito. Napahinto si Maribel sa gitna ng bangketa. Ang tubig ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Tumingin siya sa kanyang pitak, 500 piso na lang ang natitira. Ang bahay niya ay wala na. Ang asawa niya ay pinagtaksilan siya at ang anak niya ay maubusan na ng oras. Sa gitna ng desperasyon, isang mukha ang pumasok sa isip niya. Isang taong matagal na niyang kinalimutan. Isang taong binalaan siya ni Adrian na huwag lalapitan. Si Tomas. Kinuha ni Maribel ang isang lumang kwintas na nakatago sa loob ng kanyang pitaka, isang simpleng pendant na may nakaukit na letra. Ito ang tanging alaala ng nakaraan bago siya naging isang Montenegro. Patawarin mo ako, Jojo, bulong niya habang mahigpit na hawak ang kwintas. Gagawin ni nanay ang lahat, kahit kailanganin kong pumasok sa impyerno para iligtas ka. Hindi na siya bumalik sa bahay ni Adrian. Dumiretso siya sa ospital, kinuha ang mahahalagang gamit ni Jojo at sa ilalim ng kadiliman ng gabi, sumakay siya sa pinakahuling barko patungong Bohol. Hindi para tumakas, kundi para hanapin ang tanging alas na magpapabagsak sa mga Montenegro. Ngunit habang nasa laot, biglang nangisay si Jojo sa kanyang bisig. Nanay, masakit. Ang puso ko, ang mahinang daing ng bata bago ito tuluyang nawala ng malay. Jojo, gising. Huwag mo akong iwan. Sigaw ni Maribel habang humihingi ng saklolo sa gitna ng dagat, sa gitna ng kawalan. At sa sandaling iyon, isang lalaki ang lumapit sa kanya mula sa dilim ng deck. Isang lalaking may mga matang kasing lamig ng gabi, ngunit may dalang pamilyar na amoy ng dagat at luma ng galit. Ibigay mo siya sa akin, sabi ng lalaki. Nanlaki ang mata ni Maribel. Ang lalaking nasa harap niya ay ang lalaking itinago ng pamilya Montenegro sa loob ng mahabang panahon. Si Tomas. Huwag mo siyang lalapitan. Sino ka anong? Kailangan mo sa amin.
Nayakap ni Maribel nang mahigpit ang nanghihinang katawan ni Jojo habang umaatras siya palayo sa lalaki. Ang liwanag mula sa munting bumbilya ng barko ay sapat na para makita ang matatalas na anggulo ng mukha ni Tomas. Kamukhang-kamukha niya si Adrian, pero ang kanyang mga mata ay walang halong kayabangan. Puno ito ng isang malalim na galit na itinago ng maraming taon. Wala tayong oras para sa takot mo, Maribel. Kumbulsyon ang nararanasan ng anak mo. Kung hindi mo siya ibibigay sa akin, hindi siya aabot sa pampang ng buhol malamig na sagot ni Tomas. Hindi na hinintay ni Tomas ang sagot ni Maribel. Mabilis niyang kinuha ang bata mula sa nanginginig na mga bisig ng ina. Sa isang iglap inilapag niya si Jojo sa patag na bahagi ng bench, inihilig ang ulo nito at siniguradong hindi mabibilaukan ang bata. Ang kanyang mga kilos ay sanay at kalmado malayo sa pabigla-biglang galit ni Adrian. Paano mo nalamang narito kami? Tanong ni Maribel. Ang boses ay halos pabulong na lang habang pinapanood ang anak na unti-unting kumakalma ang paghinga. Hindi lang ikaw ang may gustong tumakas sa mga Montenegro, Maribel. Pero ang pagkakaiba natin, ikaw ay biktima pa lang. Ako matagal na nilang pinatay, seryosong sabi ni Tomas habang tinititigan ng bata. May kung anong emosyon sa kanyang mga mata nang tignan niya si Jojo, isang pagkalito at pamilyar na sakit na hindi maipaliwanag ni Maribel. Nang dumaong ang barko sa Tagbilaran, Bohol, halos madaling araw na. Inalalayan sila ni Tomas pababa, pero bago pa man makahakbang si Maribel sa pampang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Hello? Nakasakay ka na ba sa barko, Maribel? O baka naman nasa hotel ka pa rin, kasama ang lalaki mo? Boses iyon ni Doña Elena, ang ina ni Adrian. Ang babaeng kailanman ay hindi tumuring kay Maribel na pamilya dahil sa kanyang pinagmulan. Mama, wala po akong lalaki. Alam niyo po ang totoo? Si Adrian ang nagtakse. Tumahimik ka, putol ng matanda. Huwag mo nang itang-i ang nakita ng lahat. Serena showed me the videos. At nayon, pati ang apo ko ay itinakas mo. Wala kang utang na loob. Kami ang nag-ahon sa'yo sa putik, pero ang isinukli mo ay kahihiyan. Huwag kang mag-alala, hindi ka magtatagal sa pagtatago. Sinisiguro ko sa'yo sa oras na mahuli ka, hindi mo na muling makikita si Jojo. Mama, parang awa niyo na. Mamatay ang anak ko kapag kinuha niyo siya sa akin. Kailangan niya ng panggamot at gulgol ni Maribel. Panggamot, bakit kami magbabayad para sa batang? Baka hindi naman namin dugo, ginamit mo lang ang anak mo para makahufat ng pera. Pero tapos na yan. Wala ka nang makukuha kahit isang duling na sentimo sa amin. Pinatay ng matanda ang tawag. Sa parehong pagkakataon, nakatanggap si Maribel ng sunod-sunod na text mula sa kanyang bangko. Ang lahat ng kanyang credit cards ay deactivated. Ang kanyang savings account na pinaghirapan niyang ipunin mula sa kanyang maliit na sideline ay na-withdraw na lahat gamit ang isang court order na isinampa ni Adrian para sa asset protection. Napasandal si Maribel sa pader ng pier. Wala na siyang pera. Wala na siyang bahay. At ngayon pati ang kanyang danggal ay tuluyan ng winasak ng pamilyang Montenegro sa pamamagitan ng social media. Tignan mo ito, iniabot ni Tomas ang kanyang sariling phone kay Maribel. Isang viral post sa Facebook mula sa isang anonymous account. Ang video na sinasabi ni Serena, kuha ito mula sa CCTV ng ospital pero putol-putol at na-edit para magmukhang hinahalikan ni Maribel ang doktor sa loob ng storage room. Ang mga komento ay kasing lulupit ng mga latay ng latigo. Gold digger. Na Makati pa, kawawa naman si Mr. Adrian Montenegro, pinagtaksilan na ninakawan pa ng pera para sa peking sakit ng anak. Ipakulong ang babaeng yan, iligtas ang bata mula sa masamang ina. Vinagawa nila akong halimaw sa mata ng mundo. Bulong ni Maribel. Para kapag kinuha nila si Jojo, sila pa ang magmumuhang bayani. Ganyan sila maglaro, sabi ni Tomas, ang boses ay puno ng pot. Gagamitin nila ang hiya shame para patayin ang pagkatao mo bago ka pa makalaban. Ang pamilya Montenegro ay parang anay, uubusin ka nila mula sa loob hanggang sa gumuho ang buong buhay mo. Bakit mo ako tinutulungan?
Tomas, ano ang kailangan mo sa akin? Hinarap siya ni Maribel. Ang takot ay napalitan ng hinala. Kapatid ka ni Adrian, dugo ka rin nila. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tomas. Dugo nila, oo. Pero ako ang duming pilit nilang itinago sa ilalim ng basahan. Tinapon nila ang nanay ko na parang basura nang malaman nilang nabuntis siya ng tatay ni Adrian. Pinalaki ako sa hirap habang si Adrian ay namumuhay sa ginto. Tinutulungan kita dahil gusto kong makita ang pagbagsak ng kaharian ni Doña Elena. At dahil ang batang yan, tumingin uli si Tomas kay Jojo na mahimbing na natutulog sa loob ng taxi. Ang batang yan ang susi sa lahat. Anong ibig mong sabihin, hindi mo pa ba napapansin? Maribel, sa 8 taon niyo ni Adrian, bakit na yun lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na palayasin ka dahil nakuha na nila ang gusto nila sa'yo? Pero may isang bagay silang hindi alam. Isang bagay na tanging ang tadhana lang ang nakakaalam. Dinala sila ni Tomas sa isang maliit na bahay sa gilid ng dagat malayo sa sentro ng Tagbilaran. Isa itong simpleng tirahan na pagmamay-ari ng isang kooperatiba ng mga mangingisda. Dito muna kayo. Ligtas kayo rito. Kilala ko ang mga tao rito, hindi sila magtatanong. Magpahinga ka dahil bukas kailangan nating humanap ng paraan para sa gamot ng bata, sabi ni Tomas bago lumabas ng pinto. Naiwang mag-isa si Maribel sa loob ng malamig na kwarto. Tinitigan niya ang kanyang anak. Ang dating masiglang si Jojo ay payat na ngayon. Hinaplos niya ang nonang bata. Pangako anak, hindi ka nila makukuha. Kahit maging katulong uli si nanay, kahit maglabada ako sa buong Bohol, gagaling ka. Kinuha ni Maribel ang kanyang bag at binuksan ang bulsa nito. Doon niya nakita ang isang lumang dokumento na mabilis niyang naisiksik bago sila umalis ng Cebu. Ito ang record ng medical history ni Adrian mula sa isang clinic sa Singapore na aksidente niyang nahanap sa mga gamit ng kanyang biyenan noong nakaraang taon. Binasa niya ang mga terminong medical na hindi niya gaanong naintindihan noon. Pero may isang salitang naging malinaw sa kanya ngayon. Azoospermia. Nanlaki ang mga mata ni Maribel. Hindi siya eksperto, pero alam niya ang ibig sabihin yon. Baog si Adrian. Hindi siya pwedeng magkaanak. Kung baog si Adrian, paano siya nabuntis? Paano naging Montenegro si Jojo? Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Naalala niya ang mga bitamina at gamot na sa pilit ang ipinapainom sa kanya ni Doña Elena noong unang taon ng kanilang kasal. Ang mga fertility treatments na lagi siyang pinapatulog sa loob ng klinika. Diyos ko, takib ni Maribel sa kanyang bibig. Sa sandaling yon, nakatanggap siya ng isang video message sa WhatsApp. Galing kay Serena. Binuksan niya ito. Ang video ay kuha sa loob ng kwarto ni Jojo sa Cebu bago sila umalis. Nakita niya si Serena na hinahalongkat ang mga gamit ng bata at may hawak na hiringgilya. See this, Maribel? Nakangising, sabi ni Serena sa camera. Ito ang huling dose ng gamot na kailangan ni Jojo. At nasa akin ang lahat ng stock. Kung gusto mong mabuhay ang anak mo, bumalik ka rito at pirmahan mo ang confession letter na ikaw ang nagnakaw sa kumpanya. O baka naman gusto mong panuurin na lang siyang mamatay sa malayo. Kasunod nito ay ang huling hirit ni Serena na nagpaugong sa tenga ni Maribel. By the way, hindi mo ba itatanong kung kaninong dugo ang nananalaytay sa anak mo? Don't worry, hindi kay Adrian. At lalong hindi sa doktor mo. It's someone much closer to home. Someone you just met. Nabitawan ni Maribel ang kanyang phone. Tumingin siya sa pinto kung saan kalalabas lang ni Tomas. Ang katotohanan ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan, isang katotohanang mas malupit pa sa anumang pagtataksil. Nanay, bakit po madilim? Nasaan po si Papa? Ang mahinang boses ni Jojo ay tila isang balaraw na sumaksak sa puso ni Maribel. Nakahiga ang bata sa isang manipis na banig sa loob ng maliit na dampa sa Bohol. Pawis na pawis ito at ang kanyang balat ay tila papel sa kaputlaan. Wala dito si Papa anak,
Pero huwag kang mag-alala, nandito si nanay. Hindi ka iiwan ni nanay bulong. Ni Maribel habang pinupunasan ng nonang bata. Hindi niya kayang sabihin sa 7 taong gulang na anak na ang amang tinatawag nito ay ang tao mismong bumasag sa kanilang buhay. Hindi niya kayang sabihin na sa mga sandaling ito ang mukha ni Maribel ay nakapaskil na sa lahat ng balita sa Cebu, isang inang magnanakaw, isang asawang taksil at isang kidnapper ng sariling anak. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Tomas na may dalang supot ng tinapay at ilang bote ng tubig. Ang kanyang mukha ay seryoso at tila may dalang masamang balita. Maribel, kailangan nating kumilos. Hindi sapat ang pagtatago rito, sabi ni Tomas habang inilalapag ang pagkain. Naglabas na ng warrant si Doña Elena. Ginamit nila ang impluensya nila sa pulisya. Sinasabi nilang ninakawan mo ang Montenegro shipping ng 10 milyong piso bago ka tumakas. 10 milyon? Wala akong kinuha sa kanila. Sila ang kumuha ng lahat sa akin. Sigaw ni Maribel, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Alam ko. Pero sa mata ng batas at ng media, ikaw ang kriminal. At may mas malaking problema tayo lumapit si Tomas at ipinakita ang kanyang tablet. Nag-alok si Adrian ng 500,000 pisong reward para sa sinumang makakapagturo sa kinalalagyan nyo. Kahit ang mga tao rito sa Bohol pwedeng matukso sa perang yan. Napaatras si Maribel. Ang tanging lugar na akala niya ay ligtas, sila ay naging isang bitag na rin. Sa bawat kanto, bawat sari-sari store, bawat mang-ingistang makakasalubong niya, maari siyang ituro kapalit ng pera. Bakit, Tomas? Bakit nila kailangang gawin ito? Nakuha na nila ang bahay, ang pera, ang lahat. Bakit hindi nila kami hayaang mabuhay ng tahimik? Dahil natatakot sila, Maribel, diretso ang tingin ni Tomas sa kanya. Natatakot si Doña Elena na malaman mo ang totoo. Natatakot silang mawala ang kontrol nila sa legacy ng mga Montenegro. Tumingin si Maribel kay Tomas, naalala ang mensahe ni Serena. Tomas, may itatanong ako sa iyo at kailangan ko ng tapat na sagot. Tumigil si Tomas sa pag-aayos ng gamit. Sabi ni Serena, hindi si Adrian ang ama ni Jojo. Sabi niya ang tunay na ama ay malapit lang sa amin at nalaman kong baog si Adrian pilit na binitawan ni Maribel ang mga salita kahit parang lason ang lasa nito sa kanyang bibig. Sino ang ama ng anak ko, Tomas? May kinalaman ka ba rito? Sandaling tumahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ay ang hampas ng alon sa pampang at ang mabigat na paghinga ni Jojo. Huminga ng malalim si Tomas, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Noong unang taon ng kasal nyo, dinala ka ni Doña Elena sa isang fertility clinic sa Manila, di ba? Sabi nila, bibigyan ka ng vitamins para madaling mabuntis, pero ang totoo, pinatutulog ka nila at sa mga oras na tulog ka. Tumigil si Tomas, tila nahihirap ang ituloy. Ako ang dinala nila sa kwartong yon. Pinilit nila ako, Maribel. Binalaan nila akong papatayin ang nanay ko kung hindi ako susunod. Ginamit nila ako bilang stud dahil kailangan nila ng tagapagmana na may dugong Montenegro, pero ayaw nilang malaman ng mundo na baog ang kanilang paboritong anak na si Adrian. Napaupo si Maribel sa sahig. Ang mundo niya na kanina lang ay durog na ngayon ay naging abo na. Ang anak na 8 taon niyang inalagaan bilang bunga ng pagmamahalan nila ni Adrian ay bunga pala ng isang karumal-dumal na krime and isang manipulasyon ng kanyang sariling biyenan. Kaya ba tugma ang twist mo kay Jojo? Tanong ni Maribel, ang kanyang boses ay wala ng buhay. Oo, dahil ako ang tunay niyang ama. At iyon ang dahilan kung bakit hindi ko kayo pwedeng iwan. Lumuhod si Tomas sa harap ni Maribel at hinawakan ang kanyang mga kamay. Patawarin mo ako, Maribel. Biktima rin ako. Pero ngayon, kailangan nating iligtas ang ating anak. Hindi pa man nakakasagot si Maribel, ay biglang umubo ng malakas si Jojo. Sa pagkakataong ito, may kasama ng dugo ang kanyang ubo. Nanay, hindi ako makahinga. Nagpanik si Maribel. Tomas, tulong ang anak ko. Mabilis na binuhat ni Tomas si Jojo.
Kailangan nating madala ang bata sa isang doktor. Pero hindi tayo pwedeng pumunta sa ospital sa bayan. Siguradong may pulis doon. Saan tayo pupunta? Tanong ni Maribel, habang mabilis na isinisilid ang mga gamit sa bag. Sa bundok. May kilala akong dating medic ng militar na nakatira doon. Doon muna natin patatagin ang kondisyon ni Jojo. At doon natin lulutin ang pagbabalik natin sa Cebu. Habang papalabas sila ng dampa, nakakita si Maribel ng isang pamilyar na sasakyan na huminto sa dulo ng kalsada. Dalawang lalaking nakabarong at may bitbit na baril ang bumaba. Nandyan na sila bulong ni Tomas. Mabilis silang tumakbo patungo sa masukal na bahagi ng baybayin. Sa dilim ng gabi, kailangang dumaan ni Maribel sa putikan sa mga matutulis na bato habang naririnig ang sigaw ng mga humahabol sa kanila. Maribel, alam naming nandiyan kayo, ibigay mo ang bata. At baka mapatawad ka pa ni Doña Elena, sigaw ng isa sa mga lalaki. Hindi lumingon si Maribel. Ang takot niya ay napalitan ng isang nag-aapoy na determinasyon. Ang bawat hakbang niya sa putik ay tila isang sumpa laban sa mga Montenegro. Nakarating sila sa isang maliit na bangka na nakatago sa ilalim ng mga bakawan. Mabilis silang sumakay at itinulak ni Tomas ang bangka palayo sa pampang. Sa gitna ng dagat habang pinapanood ni Maribel ang palayong baybayin ng Bohol, niyakap niya si Jojo at si Tomas. Hindi na ako ang Maribel na kilala niyo, bulong niya sa hangin. Pinatay niyo ang asawa, ang manugang at ang biktima. Ngayon harapin niyo ang isang ina na wala ng takot mawalan. Habang papalayo ang bangka, nakita ni Maribel sa kanyang cellphone ang isang bagong post ni Serena. Isang picture ni Adrian na may hawak na baso ng alak at sa background ay ang mga gamit ni Jojo na sinusunog sa isang malaking bonfire. Cleaning up the trash. Starting a new life with the real heir, ang caption ni Serena. Ang real heir na tinutukoy ni Serena ay ang bata sa kanyang sinapupunan, ang bunga ng kataksilan nila ni Adrian. Humigpit ang hawak ni Maribel sa isang piraso ng papel na ibinigay sa kanya ni Tomas bago sila sumakay ang listahan ng mga supplier ng Montenegro Shipping na tumatanggap ng lagay. Adrian, Serena, Doña Elena, pagbanggit ni Maribel sa kanilang mga pangalan na tila isang orasyon. Ubusin niyo na ang lahat ng oras niyo sa pagdiriwang? Dahil sa susunod na pagkikita natin, sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy niyo. Ngunit sa gitna ng kanyang panunumpa, biglang tumigil ang paghinga ni Jojo. Tumasang madilim na dagat, ang tanging maririnig ay ang nakapanlulumong tili ng isang inang pilit na binabawi ang buhay ng kanyang anak mula sa kamatayan. Jojo, huwag anak Tomas. Gawin mo ang lahat. Iligtas mo ang anak ko. Ang boses ni Maribel ay pumapaos na sa gitna ng hangin at alat ng dagat. Sa loob ng maliit na bangka, tila tumigil ang oras. Ang katawan ni Jojo ay lalong naging mabigat at malamig, pero hindi sumuko si Tomas. Sa kabila ng limitadong espasyo, sinimulan niya ang pagmasahe sa dibdib ng bata. Huminga ka, Jojo. Lumaban ka, anak. Nandito ang tatay. Bulong ni Tomas, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at determinasyon. Isang matagal at nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila bago biglang napaubo si Jojo. Isang mahina at gumaralgal na ubo, pero para kay Maribel, iyon ang pinakamagandang tunog sa mundo. Mabilis niyang niyakap ang bata, umiiyak sa sobrang pasasalamat. Salamat Diyos ko. Salamat. Hikbi ni Maribel habang isinisiksik ang anak sa kanyang dibdib para bigyan ito ng init. Nakarating sila sa isang tago at mababatong bahagi ng dalampasigan sa Anda, Bohol bago pa man sumikat ang araw. Doon ay sinalubong sila ng isang matandang lalaki na may dalang kabayo at ilang sako ng kagamitan. Siya si Mang Rudy, ang dating medic na sinasabi ni Tomas. Masyadong mapanganib sa kapatagan, Tomas. Maraming mata ang mga Montenegro kahit dito sa Bohol. Wika ni Mang Rudy habang inaalalahang isakay si Jojo sa kabayo. Dadalhin ko kayo sa itaas ng bundok sa aking munting sakahan.
Doon sariwa ang hangin at malayo sa ingay ng syudad. Mas makakahinga ang bata. Ang pag-akyat sa bundok ay hindi naging madali para kay Maribel. Ang kanyang mga paa ay sugatan, ang kanyang katawan ay pagod na pagod. Ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling gising. Habang naglalakad sila sa ilalim ng mga naglalakihang puno pinagmamasdan niya si Tomas, ang lalaking ito na kanina lang ay itinuturing niyang banta ay siya palang dahilan kung bakit nabuhay ang kanyang anak. Ang katotohanan ito ay mahirap tanggapin pero kailangan niyang lunukin para sa kaligtasan ni Jojo. Pagdating sa itaas, sinalubong sila ng isang payapa at simpleng buhay. Ang dampa ni Mang Rudy ay gawa sa kawayan at ni pa napapalibutan ng mga tanim na gulay at halamang gamot. Sa loob ng sumunod na 2 linggo, unti-unting nanumbalik ang lakas ni Jojo sa tulong ng mga herbal na gamot ni Mang Rudy at ng masustansyang pagkain mula sa bundok. Ngunit habang bumubuti ang kalagayan ng bata, lalong tumitindi ang apoy ng galit sa puso ni Maribel. Hindi siya pwedeng manatiling magtatago lang. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Jojo, lumabas si Maribel sa balkone at hinarap si Tomas. Inilabas niya ang piraso ng papel na naglalaman ng mga pangalan ng suppliers ng Montenegro Shipping. "Saan mo nakuha ang mga ito, Tomas?" tanong ni Maribel. "Nung nagtatrabaho pa ako bilang mekaniko sa kanilang mga barko, napansin ko ang mga anomalya sa mga delivery. May mga kargamento na hindi idinedeklara, mga ghost deliveries, na binabayaran ng malaki pero walang dumadating na produkto. Ang mga perang ito ay napupunta sa isang sikretong account na kontrolado ni Serena," paliwanag ni Tomas. "Ginamit nila ang kumpanya para sa money laundering at smuggling. Yan ang sikretong pilit nilang itinatago, kaya gusto nilang mawala ka at pati na rin ako." Nakinig ng mabuti si Maribel. Bilang isang dating accountancy student na naging janitress dahil sa hirap, alam niya kung paano basahin ang mga numero. Ang mga pangalang nasa listahan ay hindi lang basta mga supplier. Sila ang mga haligi ng kasinungalingan ng mga Montenegro. "Kailangan ko ng laptop, Tomas. At kailangan ko ng access sa internet kahit saglit lang," seryosong sabi ni Maribel. "Kung iniisip nilang isa lang akong hamak na asawang walang alam, nagkakamali sila. Ako ang humawak ng mga resibo ni Adrian noong nagsisimula pa lang siya. Alam ko ang bawat sulok ng kanilang pananalapi." "Anong balak mo?" tanong ni Tomas, bakas ang paghanga sa kanyang mga mata. "Gagamitin ko ang kanilang sariment armas laban sa kanila. Pero bago yan, kailangan nating linisin ang pangalan ko. Hindi tayo pwedeng bumalik sa Cebu hanggat ako ang kriminal sa mata ng publiko." Sagot ni Maribel habang tinitignan ang kanyang mga palad na puno ng kalyo. Kinaumagahan, nagpasya si Maribel na baguhin ang kanyang anyo. Sa tulong ng isang matalim na gunting, pinutol niya ang kanyang mahabang buhok hanggang balikat. Itinapon niya ang kanyang lumang damit na nagpapaalala sa kanya ng pagiging Madam Montenegro at isinuot ang simpleng damit ng isang magsasaka. "Mula ngayon, hindi na ako si Maribel Montenegro," deklarasyon niya sa harap ng salamin. "Ako si Maria, isang simpleng accountant ng kooperatiba rito sa Anda." Nagsimimulang magtrabaho si Maribel sa lokal na kooperatiba ng mga mangingisda sa paanan ng bundok. Sa araw, maayos niyang pinamamahalaan ang kanilang mga libro at pondo na ikinatuwa ng mga taga-roon dahil sa kanyang husay at katapatan. Sa gabi, sa tulong ng lumang laptop na nakuha ni Tomas mula sa bayan, unti-unti niyang binubuksan ang mga digital doors ng Montenegro Shipping. Isang gabi, habang nag-scout sa social media, nakakita si Maribel ng isang live video ng isang bonggang party sa Cebu. Ito ang launch ng bagong shipping route ni Adrian. Nakita niya si Serena suot ang isang diamantan tiara habang nakahawak sa braso ni Adrian na tila ba sila ang hari at reyna ng Cebu. "Celebration muna kayo ngayon," pulong ni Maribel habang mabilis na nagtatype sa kanyang keyboard. "Dahil ang perang ginagastos nyo para sa party na yan, sisiguraduhin kong yan din ang huling perang hahawakan nyo."
Biglang may nakitang file si Maribel sa loob ng database na hindi niya inaasahan. Isang folder na may pangalang Jojo, Project Succession. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga scanned documents ng insurance policies ni Jojo. Ang nakalagay na beneficiary ay hindi si Maribel, kundi si Serena Fajardo. At ang mas malala nakalagay doon na sa oras na mamatay ang bata dahil sa sakit, makakatanggap si Serena ng 50 milyong piso bilang trustee. Naramdaman ni Maribel ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Hindi lang nila gustong itaboy si Jojo. Gusto nilang pagkakitaan ang pagkamatay ng sarili niyang anak. Hayop kayo! Gigil na, sabi ni Maribel. Eksaktong sandaling yon, tumunog ang alarm sa kanyang laptop. Isang security breach notice mula sa Montenegro Shipping. May nikapansin sa kanyang paglogin. Tomas, kailangan na nating umalis dito. Natunto nila ang IP address ko. Sigaw ni Maribel. Bago pa man sila makakilos, narinig nila ang ugong ng mga helicopter na papalapit sa bundok. Ang katahimikan ng Anda ay nabasag ng tulog ng mga sirena at ang liwanag ng mga searchlight na tumatama sa kanilang dampa. Maribel, kunin mo si Jojo, sa likod tayo dadaan, sigaw ni Tomas habang binubunot ang kanyang itak. Habang tumatakbo si Maribel sa dilim ng kagubatan, yakap-yakap ang kanyang natatarantang anak, alam yang ang panahon ng pagtatago ay tapos na. Ang digmaan ay hindi na lang sa Cebu, dala-dala na niya ito sa bawat hakbang niya sa kabundukan. Ngunit sa gitna ng kanilang pagtakas, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa megaphone ng helicopter. Boses yon ni Adrian. Maribel, ibigay mo na sa amin ang bata. Huwag mong idamay si Jojo sa mga kasalanan mo. Alam naming kasama mo ang traidor na si Tomas Sumuko na kayo bago pa maging huli ang lahat. Napahinto si Maribel. Tumingin siya sa itaas sa helicopter na tila isang dambuhalang insekto na naghahanap ng biktima. Imbes na matakot, isang malamig na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Gusto niyo ang bata? Bulong ni Maribel. Halika at kunin niyo kung makakalampas kayo sa impyernong inihanda ko para sa inyo. Ang nakabibinging dagundong ng helicopter ay tila isang babala ng paparating na kamatayan. Sa ilalim ng makapal na mga dahon sa kagubatan ng Anda, mabilis na hinila ni Tomas si Maribel at si Jojo patungo sa isang malalim na hukay, sa ilalim ng naglalakihang ugat ng puno ng balete. Dito muna kayo. Huwag kayong gagawa ng kahit anong ingay, bulong ni Tomas habang tinatakpan sila ng mga tuyong dahon at sanga. Tomas, paano si Mang Rudy? Baka mapahamak siya? Nanginginig na tanong ni Maribel habang mahigpit na yakap si Jojo na pilit na pinipigilan ang pag-iyak. Si Mang Rudy na ang bahala sa sarili niya. Alam niya ang bawat sulok ng bundok na ito. Ang mahalaga, hindi nila makuha ang bata, sagot ni Tomas bago siya dahan-dahang gumapang palabas para manmanan ang paligid. Mula sa kanilang pinagtataguan, nakita ni Maribel ang liwanag ng mga searchlight na tumatama sa mga puno. Naririnig niya ang mga yabag ng mabibigat na bota sa lupa at ang sigawan ng mga tauhan ni Adrian. Siguraduhin niyong hindi sila makakaalis sa islang ito. Buhay o patay, dalhin niyo sa akin ang bata. Muling umalingaw-ngaw ang boses ni Adrian mula sa megaphone. Sa bawat segundong lumilipas, tila tumitigil ang tibok ng puso ni Maribel. Ang inakalang payapang buhay sa Bohol ay naging isang madugong tagu-taguan. Pero sa gitna ng takot, may isang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Bakit ganoon na lamang kadesperado si Adrian na makuha si Jojo gayong alam na niyang hindi niya ito tunay na anak? Dahil ba sa insurance? O dahil sa katotohanang si Tomas ang tunay na ama? Pagkalipas ng ilang oras na tila, walang katapusan, tumahimik ang paligid. Unti-unting lumayo ang tunog ng helicopter at ang mga yabag ng mga tao. Bumalik si Tomas, pawis na pawis, at may dalang masamang balita. Sinunog nila ang dampa ni Mang Rudy, pero nakatakas ang matanda. Huwag kang mag-alala, sabi ni Tomas. Kailangan nating lumipat, hindi na ligtas dito sa Anda.
May alam akong isang lugar sa kabilang bahagi ng isla malapit sa mga yungib ng Antequera. Doon tayo makakahanap ng pansamantalang matutuluyan. Habang naglalakad sila sa gitna ng gabi, kinuha ni Maribel ang kanyang laptop mula sa bag ni Tomas. Sa kabila ng panganib, hindi niya pwedeng bitawan ang tanging armas na meron siya. Binuksan niya uli ang file na nakuha niya bago sila tumakas. Tomas, tignan mo ito. Itinuro ni Maribel ang isang code sa records ng donor ni Jojo. Noong nasa Cebu pa tayo, sinabi ni Dr. Santos na may donor na. Pero hinarang ni Adrian ang impormasyon. Ngayong nabuksan ko ang database ng Montenegro Shipping, nakita ko ang pangalang ito. Donor ID MT1985-X. Nanigas si Tomas nang makita ang code. MT1985-X? Sigurado ka ba, Maribel? Oo, bakit? May alam ka ba tungkol dito? Hindi sumagot si Tomas. Sa halip, kinuha niya ang isang lumang pitaka mula sa kanyang bulsa at inilabas ang isang kupas na papel. Isang birth certificate na may parehong code na nakasulat sa likod. Ang code na yan, hindi lang yan basta ID ng donor. Yan ang employee number ng nanay ko noong nagtatrabaho pa siya sa Montenegro Shipping. Pabulong na sabi ni Tomas. At ang 1985, yan ang taon kung kailan ako ipinanganak. Ibig mong sabihin, ikaw ang donor? Gulat na tanong ni Maribel. Hindi ko alam. Ang alam ko lang noong bata pa ako, sa pilitang kumuha ng blood samples at bone marrow records si Doña Elena sa akin. Sabi niya, bahagi raw yon ng scholarship na ibinibigay niya sa akin. Pero ang totoo, kinukuha na nila ang lahat sa akin para maging reserba ni Adrian kung sakaling magkasakit siya. Paliwanag ni Tomas, ang galit sa kanyang boses ay tila bulkang malapit ng sumabog. Pero ang nakakapagtaka, bakit itatago ni Adrian ang donor kung ako naman yon? Bakit niya hahayang mamatay si Jojo kung ang solusyon ay nasa harap lang niya dahil ayaw niyang malaman mo ang katotohanan? Sagot ni Maribel. Ayaw niyang malaman mo na ikaw ang tunay na ama. Dahil kapag nalaman mo, mawawalan sila ng karapatan sa bata at mawawala ang lahat ng kayamanang nakapangalan kay Jojo. Nakarating sila sa isang serye ng mga yungib sa Antequera. Doon ay sinalubong sila ng isang babaeng nakasuot ng pangdoktor na coat pero halatang nagtatago rin. Siya si Dr. Elena, hindi ang biyenan ni Maribel, kundi isang malayong pinsan ni Tomas na isang espesyalista sa dugo. Tomas, mabuti at nakarating kayo, sabi ng doktora. Natanggap ko ang mensahe mo, handa na ang lahat para sa pagsusuri. Habang sinusuri ni Dr. Elena si Jojo sa loob ng madilim na yungib na ginawang pansamantalang klinika, kinuha ni Maribel ang pagkakataon para mag-imbestiga pa. Gamit ang signal mula sa isang satellite phone na dala ni Tomas, muli siyang pumasok sa main server ng Montenegro Shipping. Doon ay may nadiskubre siyang mas malalim at mas madilim na sikreto. May isa pang misteryosong donor na nakalista sa records. Isang taong nag-donate ng malaking halaga ng pera para sa research ni Jojo, pero ang perang yon ay hindi napunta sa ospital. Sa halip, ibinili ito ng mga stocks sa isang offshore company na pagmamayari ni Serena. Maribel, tignan mo ito, tawag ni Dr. Elena. Tapos na ang cross-matching ng dugo ni Jojo at ni Tomas. Lumapit si Maribel, ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba. Magkatugma sila, sabi ni Dr. Elena. Pero may isang bagay na hindi ko maintindihan. Sa records na ipinadala ni Adrian sa amin sa Cebu noon, sinasabing incompatible ang donor na si Tomas. Minanipula nila ang resulta, Maribel. Sinadya nilang palabasin na walang pag-asa ang anak mo para hayaan siyang mamatay ng dahan-dahan. Napaiyak si Maribel sa galit. Pinanood nilang magdusa ang sarili nilang apo para lang sa pera. Hindi lang yan, dagdag ni Dr. Elena habang nakatingin sa monitor. May isa pang sample dito.
isang anonymous donor na nagpadala ng kanyang twi mula sa ibang bansa noong nakaraang buwan. At based sa DNA profile, ang taong ito ay may kaugnayan din sa pamilya Montenegro. Pero hindi siya si Adrian. At hindi rin siya si Tomas. Sino siya? Tanong ni Maribel. Bago pa makasagot si Dr. Elena, isang malakas na pagsabog ang yimanig sa labas ng yungib. Ang mga tauhan ni Adrian ay natuntun na sila. Maribel, Tomas, ibigay niyo ang bata? Sigaw ng isang pamilyar na boses, pero hindi ito si Adrian. Boses ito ni Serena. Nandito na ang tunay na demonyo, bulong ni Tomas habang binubunot ang kanyang baril. Tumingin si Maribel kay Jojo, na ngayon ay gising na at takot na takot. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak at hinarap ang doktora. Dok, ituloy niyo ang operasyon. Tomas, pigilan mo sila. Utos ni Maribel, ang kanyang boses ay tila bakal sa katigasan. Ako ang haharap sa babaeng yan. Lumabas si Maribel mula sa dilim ng yungib. Hawak ang kanyang laptop na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng krimen ng mga Montenegro. Sa harap niya, nakatayo si Serena. May hawak na baril at isang mapanuyang niti. Hello, Maribel. Did you miss me? Ani Serena. Ibigay mo na sa akin ang laptop at pakapayagan ko pang mabuhay ang anak mo ng ilang araw. Hindi mo na ako matatakot, Serena, sagot ni Maribel, dahil sa sandaling ito ang lahat ng files na ito ay naka-upload na sa cloud at nakatagdang i-publish sa lahat ng news agencies sa bansa kung sakaling may mangyari sa amin. At alam mo ba kung ano ang pinaka-interesting na file ang tungkol sa tunay na ama ng anak na dinadala mo ngayon? Nawala ang niti sa mukha ni Serena. Ano sinasabi mo? Hindi si Adrian ang ama ng dinadala mo, di ba? Tinitigan ni Maribel si Serena sa mga mata. Dahil baog ang asawa ko. Kaya ang tanong, sino ang ama, Serena? O baka gusto mong itanong ko yan kay Doña Elena? Sa gitna ng tensyon, isang putok ng baril ang umalingaw-gaw. Pero hindi ito galing kay Serena. Isang lalaki ang lumitaw mula sa kakahuyan. May hawak na baril at nakaturo kay Serena. Ito ang misteryosong donor na tinutukoy ni Dr. Elena. Isang taong hindi inaasahan ni Maribel na makikita sa islang ito. Si Marco Montenegro ang bunsong kapatid ni Adrian na matagal nang idineklarang patay sa isang aksidente sa dagat. Tigil, Serena, sabi ni Marco, ang boses ay puno ng put. Ang laro niyo ni Adrian? Tapos na. Marco, buhay ka, paanong? Imposible ito! Halos mabitawan ni Serena ang kanyang baril habang nakatitig sa lalaking dahan-dahang lumalapit mula sa masukal na kakahuyan. Ang anino ni Marco Montenegro ay tila isang multo mula sa nakaraan na biglang nagkaroon ng laman at dugo. Hindi na siya ang masiyahin at palangiting bunsong anak ng mga Montenegro. Ang kanyang mukha ay may malalim na pilat sa pisngi at ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng asero. Gulat na gulat ka, Serena, akala niyo ba ni Adrian ay tuluyan na akong nilamong ng dagat matapos niyo akong itapon na parang basura? Ang boses ni Marco ay gumaralgal sa galit. Hindi makapagsalita si Maribel. Ang tanghing alam niya ay namatay si Marco sa isang aksidente sa yate 8 taon na ang nakakaraan, ang parehong taon kung kailan siya ikinasal kay Adrian. Ngayon napagtatanto niya na ang lahat ng trahedya sa pamilyang ito ay hindi aksidente, kundi mga sadyang plano. Iwan mo ang baril mo, Serena, at utusan mo ang mga tauhan mo na umatras. Kung hindi sisiguraduhin kung ang huling makikita mo ay ang kapatid na pilit mong pinatay. Panta ni Marco habang mas lalong diniinan ang pagkakaturo ng baril sa direksyon ng babae. Dahil sa takot at kalituhan, sumuko si Serena. Isang mabilis na hudyat ang ibinigay niya sa kanyang mga tauhan bago sila dahan-dahang umatras patungo sa kanilang mga sasakyan. Ngunit bago siya tuluyang umalis, tumingin siya ng matalim kay Maribel. Hindi pa ito tapos, Maribel. Baka nakakalimutan niyo, hawak ni Donna Elena ang buhay ng nanay mo. Isang tawag ko lang, baka hindi na siya abutin ng bukas. Pananakot ni Serena bago mabilis na sumakay sa jeep. Nang mawala na ang mga kalaban, biglang napaupo si Marco sa lupa, tila nawala ng lakas.
Mabilis siyang nilapitan ni Tomas na tila ba matagal na silang magkakilala. Mabuti at dumating ka, Marco. Akala ko ay hindi mo na kami aabutan, sabi ni Tomas habang tinutulungan ang lalaki na tumayo. Tomas? Marco? Magkakilala kayo? Tanong ni Maribel. Ang kanyang utak ay puno ng mga katanungan. Si Tomas ang nagligtas sa akin nung gabing ihulog ako ni Adrian sa gitna ng dagat, Maribel. Paliwanag ni Marco habang hinihingal. Siya ang nakakita sa akin sa pampang ng isang liblib na isla rito sa Bohol. Mula noon, magkasama naming binuo ang plano para ibagsak ang mga Montenegro. Siya ang naging mata at tenga ko sa loob ng kumpanya. Dinala sila ni Marco sa isang maliit at tago na bahay kubo sa gilid ng isang liblib na dalampasigan. Doon ay pansamantalang naging ligtas ang kanilang kalagayan. Habang pinagmamasdan ni Maribel ang dalampasigan, naririnig niya ang mga alon na tila pa nagkukwento ng mga sikretong matagal nang nakabaon. Lumapit si Marco kay Maribel. Patawarin mo ako kung huli na ang pagpapakita ko. Gusto ko sanang lumitaw noong nalaman kong nagkasakit si Jojo. Pero kailangan kong siguraduhin na hindi nila ako matutunton. Ako ang nagpadala ng twi para kay Jojo. Ako ang anonymous donor na nakita niyo sa records. Bakit, Marco? Bakit mo ginagawa ito? Pamilya mo sila? Tanong ni Maribel. Pamilyang Montenegro ay isang lason, Maribel. Pinatay nila ang aking pagkatao dahil nalaman ko ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng aming ama. Hindi aksidente ang pagkamatay ni Papa. Pinatay siya ni Adrian at ni Donna Elena dahil balak ni Papa na baguhin ang kanyang testamento at ibigay ang lahat sa akin at sa nanay ni Tomas. Isiniwalat ni Marco ang katotohanang yumanig sa buong pagkatao ni Maribel. Diyos ko! Takib ni Maribel sa kanyang bibig. At ang tungkol kay Jojo, tumingin si Marco kay Tomas. Alam ni Tomas ang totoo. At alam ko rin, si Tomas ang tunay na ama ni Jojo dahil iyon ang plano ni Doña Elena para panatilihin ang yaman sa ilalim ng kanyang kontrol habang itinatago ang kapansanan ni Adrian. Pero may isa pa silang hindi alam. Kinuha ni Marco ang isang luma at kalawanging kahon mula sa ilalim ng sahig ng kubo. Sa loob nito ay may isang dokumento na may selyo ng gobyerno. Ito ang orihinal na titulo ng lahat ng lupain sa daungan ng Cebu. Hindi ito pagmamayari ng mga Montenegro. Ang tunay na nagmamayari nito ay ang nanay ni Tomas, ang babaeng itinaboy nila. Ibig sabihin ang lahat ng yaman ni Adrian ay nakatayo sa isang pundasyon ng pagnanakaw, sabi ni Marco. Naramdaman ni Maribel ang isang bagong lakas. Ang ebidensyang hawak niya sa kanyang laptop ay mahalaga pero ang dokumentong hawak ni Marco ang magiging huling pako sa kabaong ng mga Montenegro. Kailangan nating bumalik sa Cebu, deklara ni Maribel. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi na tayo pwedeng magtago rito. Kailangan nating harapin si Doña Elena at si Adrian sa harap ng maraming tao. Pero mapanganib, Maribel. Marami silang tauhan, paalala ni Tomas. May plano ako, sagot ni Maribel habang tinititigan ang kanyang anak na si Jojo na ngayon ay payapang natutulog. Gagamitin natin ang hiya laban sa kanila. Sa susunod na linggo ay ang ibersaryo ng Montenegro Shipping. Magkakaroon ng malaking handaan sa Cebu. Doon tayo magpapakita. Doon natin ilalabas ang lahat. Habang naghahanda sila, lumapit si Tomas kay Maribel sa dalampasigan. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanilang mga mukha. Maribel, kapat natapos na ang lahat ng ito. Ano ang balak mo? Tanong ni Tomas, bakas ang pangamba sa kanyang boses. Tumingin si Maribel sa dagat. Gusto ko lang ng kapayapaan para sa anak ko, Tomas. Gusto kong mabuhay kami ng malayo sa ginto at dugo ng mga Montenegro. Kasama ba ako sa kapayapaang yon? Mahinahong tanong ni Tomas habang dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Maribel. Hindi nakasagot si Maribel. Sa kabila ng lahat, si Tomas ang ama ni Jojo. Pero ang sugat na iniwan ni Adrian ay malalim pa rin, bago pa man siya makapagsalita.
Biglang nakatanggap si Marco ng isang tawag. Marco, nahanap na nila tayo! Parating na ang mga bangka ni Adrian! Sigaw ni Marco. Tumingin si Maribel sa dagat at nakita ang mga liwanag ng flashlight mula sa mga papalapit na speedboats. Sa gitna ng dilim, narinig niya ang tunog ng makina na tila ba mga halimaw na nagugutom. Thomas, dalhin mo si Jojo sa loob ng kuweba. Marco, ihanda mo ang dokumento. Utos ni Maribel habang mabilis na binuksan ang kanyang laptop. Nayon na ang simula ng kanilang pagbagsak. Sa sandaling iyon, isang malakas na putok ang marinig mula sa dagat. Isang bala ang tumama sa post ng kanilang kubo. Ang bigmaan ay hindi na lang tungkol sa pagtatago. Ito ay tungkol na sa paniningil. Dapa Maribel, pumasok kayo sa loob ng kuweba ngayon na. Ang sigaw ni Tomas ay binalot ng sunod-sunod na putok ng baril mula sa dagat. Ang mga speedboat ng mga Montenegro ay tila mga pating na sumusugod sa dalampasigan. Habang hila-hila ni Tomas si Maribel at karga ang nanghihinang si Jojo, ramdam ni Maribel ang init ng bawat balang tumatama sa buhangin sa likuran nila. Sa loob ng madilim at mamasa-masang kuweba sa gilid ng bangin, sinalubong sila ni Dr. Elena. Hawak nito ang isang manipis na folder at isang tablet na naglalaman ng mga huling resulta ng pagsusuri. Nagawa ko na ang formal na DNA verification, Maribel, hingal na sabi ni Dr. Elena habang inilalagay ang stethoscope sa dibdib ni Jojo. Hindi lang sila magkatugma para sa transplant. 99.9% probability, si Tomas ang biological father ni Jojo. Tumigil ang mundo ni Maribel. Kahit alam na niya ang posibilidad ang marinig ang kumpirmasyon sa gitna ng panganib, ay tila isang malakas na sampal ng katotohanan. Tumingin siya kay Tomas na ngayon ay nakasilip sa bukana ng kuweba habang hawak ang kanyang baril. Ang lalaking 8 taon niyang hindi kilala ay ang taong nagbigay ng buhay sa kanyang anak hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa karumal-dumal na laro ni Doña Elena. Tomas? Tawag ni Maribel. Lumingon si Tomas. Alam ko ang iniisip mo, Maribel. Galit ka. May karapatan kang magalit. Pero ang dugong nasa loob ni Jojo, yan ang magliligtas sa kanya. At yan din ang ebidensyo yang magpapatunay na baog si Adrian at manloloko ang buong pamilya Montenegro. Pero paano tayo makakalabas dito? Tanong ni Maribel. Ang boses ay nanginginig habang naririnig ang mga yabag ng mga tao sa labas. Hawak nila ang lahat ng labasan. Hindi ang kuweba na ito, sabat ni Marco habang hinihila ang isang malaking bato sa sulok na nagbunyag ng isang makitid na lagusan. Dating daanan ito ng mga gerilya noong panahon ng Hapon. Lalabas ito sa kabilang bahagi ng bundok direkta sa isang maliit na kalsada kung saan naghihintay ang isang lumang truck. Habang gumagapang sila sa loob ng madilim na lagusan, binuksan ni Maribel ang kanyang laptop. Gamit ang huling lakas ng kanyang portable Wi-Fi, sinimula niyang i-upload ang video ng DNA results at ang medical record ni Adrian tungkol sa kanyang azoospermia. Anong ginagawa mo? Tanong ni Marco. Hindi ko nahihintayin ang anibersaryo nila. Sagot ni Maribel, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa determinasyon. Nayon pa lang, sisimulan ko ng sirain ang pader ng kasinungalingan nila. Ipapadala ko ito sa lahat ng major news outlets at sa board of directors ng Montenegro Shipping. Ipapaalam ko sa kanila na ang kanilang golden heir ay isang malaking kasinungalingan. Eksaktong sandaling iyon, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa kuweba. Gumuho ang bahagi ng lagusan sa likuran nila. Nahanap na nila ang entrada, bilisan nyo? Sigaw ni Tomas. Nakarating sila sa dulo ng lagusan at sumakay sa lumang truck na naghihintay. Habang mabilis na nagmamaneho si Marco palayo sa bundok, tinitigan ni Maribel ang kanyang cellphone. Isang notification ang lumitaw. File uploaded successfully. Sa loob lamang ng ilang minuto ang video ay kumalat na parang apoy sa social media. Nakita ni Maribel ang libu-libong shares at comments.
Ang mga taong dati ay nambabati ko sa kanya ay nagsimulang magtanong, totoo ba ito? Baog si Adrian Montenegro? Sino ang tunay na ama ni Jojo? Ngunit sa gitna ng kanilang pagtakas, biglang huminto ang truck. Isang barikada ng mga itim na SUV ang nakaharang sa kalsada. Bumaba mula sa isa sa mga sasakyan si Adrian. Hindi na ito ang maayos na negosyante na nakita ni Maribel noon. Gusot ang kanyang barong magulo ang buhok at ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. May hawak siyang megaphone at isang remote control. Maribel, itigil mo ang pagkalat ng mga maling impormasyon, sigaw ni Adrian. Akala mo ba ay mananalo ka? Nakalimutan mo na ba ang nanay mo? Hawak siya ni Serena isang, pindot ko lang sa remote na ito, sa sabog ang bahay, kung nasaan ang nanay mo, napasinghap si Maribel. Adrian, hayop ka. Huwag mong idamay ang nanay ko. Ibigay mo sa akin ang laptop at ibigay mo sa akin si Jojo. Banta ni Adrian habang dahan-dahang lumalapit. Kailangan ko ang bata para makuha ang tiwala ng board. Kapag namatay siya, mapupunta sa akin ang lahat ng insurance at trust fund. Hindi ko hahayaang masira ang lahat dahil lang sa isang hamak na katulong na katulad mo. Tumingin si Maribel kay Tomas at kay Marco. Alam niyang ito na ang huling sandali. Kung isusuko niya ang bata, mamamatay si Jojo. Kung hindi mamamatay ang kanyang nanay. Ngunit bago pa makakilo si Adrian, isang itim na helicopter ang lumitaw sa itaas. Pero hindi ito sa mga Montenegro. May tatak itong NBI, National Bureau of Investigation. Bumaba ang mga operatiba mula sa helicopter. Kasama nila ang isang matandang babae na nakasakay sa wheelchair si Donna Elena. Pero hindi siya mukhang nanalalo. Luhaan ng matanda at may mga posas sa kanyang mga kamay. Mama? Gulat na sigaw ni Adrian. Tapos na ang lahat, Adrian. Mahinang sabi ni Donna Elena mula sa ibaba. Nahanap ng NBI ang mga bangkay ni Papa mo sa ilalim ng lumang bodega. At si Serena, ibinigay na niya ang lahat ng ebidensya laban sa'yo para lang makakuha ng immunity. Nabitawan ni Adrian ang remote control. Sa isang sandali ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay naglaho na parang bula. Pero sa gitna ng kaguluhan, biglang tumakbo si Adrian patungo sa truck at hinablot si Jojo mula sa bintana. Kung hindi mapupunta sa akin ang yaman, walang makikinabang sa batang ito. Sigaw ni Adrian habang itinutok ang isang maliit na patalim sa lieg ng bata. Adrian, wag! Tili ni Maribel. Isang putok ng baril ang umalingaw-naw. Tumama ito sa balikat ni Adrian na naging sanhi ng pagkakabitaw niya kay Jojo. Mabilis na sumugod si Tomas at sinaluang bata bago pa ito bumagsak sa semento. Ang bumaril ay walang iba, kundi si Marco. Para kay Papa, sabi ni Marco habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang baril. Tinakip ng mga pulis si Adrian. Habang isinasakay siya sa patrol car, tiningnan niya si Maribel nang may matinding pot. Pero hindi na natakot si Maribel. Lumapit siya sa asawang naging kanyang bangungot at dinuraan ang lupa sa harap nito. Ang dugong hinahamak mo, Adrian? Yan ang dugong magpapatuloy sa buhay na winasak mo. Pero hinding-hindi mo na ito matatawag masayo? Deklara ni Maribel. Niyakap ni Maribel si Jojo at si Tomas. Sa gitna ng kalsada sa Bohol, habang sumisikat ang umaga, naramdaman ni Maribel ang unang bugso ng tunay na kalayaan. Pero alam niyang may isang huling hakbang pa silang kailangang gawin. Tomas, tawag ni Maribel habang nakatingin sa kanyang anak, kailangan na nating ituloy ang transplant, na yun na. Tumingin si Tomas sa kanya, may luha sa mga mata. Gagawin ko ang lahat para sa anak natin, Maribel, kahit ubusin ko pa ang lahat ng dugo ko. Habang isinasakay si Jojo sa helicopter ng NBI patungo sa pinakamalapit na ospital, isang mensahe ang dumating sa cellphone ni Maribel. Galing kay Serena na ngayon ay nasa kustodya na rin ng mga autoridad. Don't celebrate yet, Maribel. You might have won the battle, but look at the lab results again. The medical records I sent were incomplete. There's something about Jojo's condition that even Tomas can't fix.
Napakunot ang noo ni Maribel. Tumingin siya sa folder na hawak ni Dr. Elena at binuklat ang huling pahina na hindi pa niya nababasa. Doon ay nakita niya ang isang nakapanlulumang impormasyon tungkol sa genetic compatibility ni Jojo. Si Tomas ay ang ama, pero may isa pang lihim ang nananalaytay sa dugo ng mga Montenegro na maaaring pumatay sa kanilang lahat. Hindi sapat ang dugo ni Tomas, Doc. Sinabi niyo kanina siya ang pag-asa ni Jojo? Bakit na yun sinasabi niyo na baka lalo siyang mamatay sa transplant na ito? Ang boses ni Maribel ay umalingaw-ngaw sa sterile na hallway ng intensive care unit. Hawak niya ang huling pahina ng lab results, ang papel na dapat sana ay magdadala ng kaligtasan, pero tila naging isang bagong sentensya ng kamatayan. Sa loob ng silid, nakita niya si Tomas na nakaupo sa tabi ni Jojo habang kinukuhaan ng mga huling sample ng dugo. Lumingon si Dr. Elena, ang kanyang mukha ay balot ng pag-aalala. Maribel, magkatugma ang bone marrow nila ni Tomas, oo. Pero may nakita kaming bihirang genetic mutation sa dugo ni Jojo na nagmula sa linya ng mga Montenegro. Tinatawag itong Montenegro syndrome. Bihira ito, pero nakamamatay kapag nagkaroon ng transplant nang hindi muna na-neutralize ang isang particular na enzyme. Paliwanag ng doktora. Anong ibig sabihin yon? Tanong ni Tomas na ngayon ay nakatayo na sa pintuan. Ibig sabihin kung itutuloy natin ang transplant na yon, ituturing ng katawan ni Jojo na lason ang bone marrow mo, Tomas. Magkakaroon ng hyperrejection. At sa hina ng katawan ng bata, hindi niya iyon kakayanin. Seryosong sabi ni Dr. Elena. Kailangan natin ng isang particular na serum na na-develop sa ibang bansa para ihanda ang katawan ni Jojo. At ayon sa records, ang tanging may hawak ng patent at supply ng serum na iyon dito sa Pilipinas ay ang pharmaceutical company na pagmamayari ng pamilya ni Serena. Napahawak si Maribel sa pader, ang huling alas ni Serena. Kahit nasa likod na siya ng rehouse control, ado pa rin niya ang hininga ng kanyang anak. Kailangan ko siyang makita, deklara ni Maribel. Mapanganib, Maribel. Siguradong mahihingin siyang kapalit na hindi natin kayang ibigay, babala ni Tomas. Wala akong pakialam. Kung kailangang ilako ko ang kaluluwa ko sa kanya para sa buhay ni Jojo, gagawin ko, sagot ni Maribel. Dinala ng mga operatiba ng NBI si Maribel sa isang secure holding area kung nasaan si Serena. Nakaupo ang babae sa isang silya, suot ang orange na vest, pero ang kanyang aura ay kasing taas pa rin ng isang reyna. Pagkakita kay Maribel, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. I knew you'd come, Maribel. How's the little bastard still breathing, ani Serena? Hindi sumagot si Maribel. Sa halip, inilapag niya ang lab results sa mesa. Ibigay mo sa akin ang serum, Serena. Alam kong nasa iyo ang kontrol niyon. Straight to the point, I like that, tumawa si Serena. Yes, nasa akin ang serum. At alam kong mamamatay si Jojo sa loob ng 48 oras kung hindi niya iyon makukuha. But why should I give it to you? Winasak mo ang buhay ko. Nakakulong ako. Ang tatay ko ay nasa ospital dahil sa heart attack at ang lahat ng yaman namin ay naka-freeze. Lahat ng ebidensyang hawak ko laban sa tatay mo, babawiin ko ang ilan sa mga testimonya ko. Gagamitin ko ang lahat ng resources ko para mapababa ang sentensya mo. Alok ni Maribel, kahit alam niyang labag ito sa kanyang prinsipyo. Not enough, iling ni Serena. Gusto ko ng higit pa riyan. Gusto kong pirmahan mo ang isang dokumento na nagsasabing ikaw ang tunay na pumatay kay Papa Montenegro 8 taon na ang nakakaraan. Gusto kong ikaw ang mabulok sa kulungan habang pinapanood mong lumalaki si Jojo na alam na ang nanay niya ay isang mamamatay tao. Serena, baliw ka na. Alam mong si Adrian ang gumawa niyon. Sigaw ni Maribel. Choose, Maribel, your freedom or your son's life. You have 48 hours. Lumabas si Maribel sa silid na parang isang bangkay na naglalakad. Sa labas, naghihintay si Tomas at si Marco. Nang makita nila ang mukha ni Maribel, alam na nila ang sagot. Huwag mong gagawin yan, Maribel.
Makakahanap tayo ng ibang paraan, sabi ni Tomas habang hinahawakan ang kanyang balikat. Anong ibang paraan, Tomas? Oras ang kalaban natin, hikbi ni Maribel. Ngunit habang sila ay nagtatalo, lumapit si Marco na may hawak na isang lumang notebook. Ito ang diary ng kanilang ama na nahanap niya sa loob ng bodega bago ito masunog. Wait, may nabasa ako rito, sabi ni Marco, habang mabilis na binubuklat ang mga pahina. Si Papa, alam niya ang tungkol sa mutation na ito. Sinulat niya rito na bago siya mamatay, nag-donate siya ng isang batch ng serum sa isang charitable foundation sa Bohol. Ang foundation na tumulong sa nanay mo, nung nagtatrabaho pa siya sa daungan. Nanlaki ang mga mata ni Maribel. Sa Bohol, ibig mo sabihin, ang gamot na kailangan natin ay baka nandoon lang sa lugar kung saan tayo nagtago. Posible. Pero kailangang mahanap natin ang mismong batch number at kailangang makuha natin iyon bago matapos ang deadline ni Serena, sabi ni Marco. Mabilis na kumilos ang grupo. Habang si Tomas ay nanatili sa ospital para bantayan si Jojo, lumipad pabalik ng Bohol sina Maribel at Marco. Sa tulong ng NBI, hinalughog nila ang lumang bodega ng foundation. Sa gitna ng alikabok at mga lumang gamot na hanap ni Maribel ang isang maliit na refrigerator na nakatago sa ilalim ng mga sako ng bigas. Nang buksan niya ito, nakita niya ang 3 vial ng serum. Ngunit may isang problema, ang expiration date ay nakalagay na kahapon lang. Expired na, hindi pwedeng expired na, sigaw ni Maribel habang niyayakap ang refrigerator. Wait, tignan mo ang storage instructions, sabi ni Marco. Sinasabing epektibo pa rin ito ng 72 oras matapos ang expiration kung nanatiling frozen. May pag-asa pa tayo. Habang papunta sila sa airport, hinarang ang kanilang sasakyan ng isang grupo ng mga armadong lalaki. Hindi ito mga pulis. Ito ang mga last man standing ni Serena, mga tauhang binayaran para siguraduhing hindi makakarating ang serum sa Cebu. Ibigay niyo ang gamot, sigaw ng leader ng mga lalaki. Nagkaroon ng madugong enkwentro. Ginamit ni Marco ang kanyang galing sa pakikipaglaban para protektahan si Maribel. Sa gitna ng putukan, mabilis na tumakbo si Maribel patungo sa isang naghihintay na chopper ng NBI, hawak ang cooler ng serum. Marco, tara na, sigaw ni Maribel. Sige na Maribel, takbo, iligtas mo ang anak natin, sigaw ni Marco habang patuloy na nakikipagpalitan ng putok. Nakalipad ang chopper, pero nakita ni Maribel mula sa itaas na natamaan si Marco sa binti at napaligiran ng mga lalaki. Gusto niyang bumalik, pero naalala niya ang mukha ni Jojo. Pagdating sa ospital sa Cebu, sinalubong siya ni Tomas. Mabilis na kinuha ni Dr. Elena ang serum at sinimulan ang preparasyon. Lumipas ang mga oras ng matinding kaba. Maribel Tomas at ang nanay ni Maribel na nailigtas na rin ng NBI ay magkakasamang nagdadasal sa labas ng operasyon. Sa wakas lumabas si Dr. Elena. Tinanggal niya ang kanyang maskara at numiti. The serum worked. The hyperrejection was avoided. Success ang transplant, Maribel. Jojo is safe. Napahagulgo si Maribel at napayakap kay Tomas. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, naramdaman niya ang tunay na bigat na nawala sa kanyang dibdib. Ngunit habang sila ay nagdiriwang isang balita ang dumating mula sa Bohol. Si Marco ay nakuha ng mga tauhan ni Serena at dinala sa isang hindi malamang lugar. At may isa pang mas masamang balita, si Adrian ay nakatakas mula sa hospital arrest matapos magkunwaring inatake sa puso. Nakatanggap si Maribel ng isang tawag mula sa isang unknown number. Congratulations, Maribel. Your son is alive. Posesyon ni Adrian, pero tunog itong galing sa ilalim ng lupa. Pero ang kapatid ko at ang dangal ko, nawala mo. Now it's my turn to take away the person you love the most, and it's not Jojo. I'm coming for Tomas. Tumingin si Maribel kay Thomas na kasalukuyang nag-aalaga kay Jojo sa loob ng ICU. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang katawan.
Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang huling yugto ng paghihiganti ni Adrian ay kasisimula pa lang. Hindi ako papayag na mawala ka rin, Tomas. Tapos na ang panahon na sila ang nagdidikta kung sino ang mabubuhay at kung sino ang mamamatay. Mahigpit ang hawak ni Maribel sa kamay ni Tomas habang nakatitig sila sa natutulog na si Jojo. Ang babala ni Adrian sa telpo no ay hindi lang basta pananakot. Ito ay isang deklarasyon ng huling digmaan. Alam ni Maribel na si Adrian sa kanyang desperasyon ay tila isang sugatang hayop mas mapanganib, mas walang pakundangan. Kailangan mo manatili rito sa loob ng ICU, Tomas. Narito ang mga NBI. Dito ka ligtas utos ni Maribel. Hindi ko pwedeng iwan si Marco sa kamay ng mga tauhan ni Serena Maribel. At hindi kita pwedeng hayaang harapin si Adrian nang mag-isa sagot ni Tomas habang kinukuha ang kanyang jacket. Dugo ko ang nagligtas kay Jojo, pero ang tapang mo ang nagligtas sa aming lahat. Hayaan mo ako naman ang protekta sa iyo ngayon. Bago pa sila makapagtalo, isang mensahe ang pumasok sa laptop ni Maribel. Isang live stream link mula sa isang tagong email address. Nang buksan niya ito, bumulaga ang mukha ni Marco. Nakagapos ito sa loob ng isang container van duguan at halos hindi na makadilat. Sa likuran niya makikita ang pamilyar na logo ng Montenegro Shipping, Dock 7. Dock 7. Ang lumang shipyard bulong ni Maribel. Doon tayo nagsimula, Adrian. Doon mo rin gustong tapusin ang lahat. Hindi na nag-aksaya ng oras si Maribel. Tinawagan niya ang NBI pero bago pa sila makarating, nagpasya siyang pumunta na dun kasama si Tomas. Alam niyang kapag nakita ni Adrian ang mga pulis, agad niyang papatayin si Marco. Pagdating sa Dock 7, ang paligid ay balot ng katahimikan at amoy ng kalawang at dagat. Ang mga dambuhalang crane ay tila mga kalansay sa ilalim ng madilim na langit. Sa gitna ng shipyard, nakatayo ang isang container van na may nakabukas na pinto. Adrian lumabas ka. Nandito na ako. Nandito na ang taong gusto mong patayin, sigaw ni Tomas habang dahan-dahang naglalakad sa gitna ng bukas na espasyo. Isang malamig na tawa ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng isa sa mga container. Doon ay lumitaw si Adrian, may hawak na baril at isang pamilyar na sulo. Sa baba niya, may mga drum ng gasolina na nakapaligid sa container kung nasaan si Marco. Welcome home, Thomas. O dapat ko bang sabihing, brother, pangumutya ni Adrian? Tignan mo ang paligid natin. Dito tayo pinalaki ni Papa. Dito niya itinayo ang imperyo na ninakaw mo sa akin sa pamamagitan ng batang yan. Walang ninakaw sa iyo, Adrian. Ikaw ang nagnakaw ng buhay ng maraming tao para lang sa ambisyon mo. Sigaw ni Maribel habang lumalabas mula sa likuran ni Tomas. Maribel. Ang tapat kong asawang ngumiti si Adrian nang nakapangingilabot. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit, hindi ang malaman na baog ako? Kundi ang malaman na ang babaeng akala ko ay kontrolado ko, ay siya palang wawasak sa akin. Pero tapos na ang laro. Kapag binitawan ko ang sulong ito, kasamang maglalaho si Marco at ang lahat ng ebidensyang hawak niyo. Hindi mo gagawin yan, Adrian. Dahil kapag ginawa mo yan, hinding-hindi mo malalaman kung nasaan ang orihinal na kopya ng Succession Trust na nilagdaan ng tatay mo bago siya mamatay. Matapang na sabi ni Maribel habang itinataas ang isang asul na folder. Natigilan si Adrian. Nagsisinungaling kasinunog na ni Mama ang dokumentong yan. Iyon ang akala nyo. Pero naitago ito ni Marco at ibinigay sa akin bago tayo maghiwalay sa Bohol. Pagsisinungaling ni Maribel para makuha ang atensyon ni Adrian. Sa loob ng dokumentong ito, nakasaad na ang lahat ng lupain ng Montenegro ay otomatikang mapupunta sa kawanggawa kapag napatuna yang ay naganap na krem sa loob ng pamilya. Ibig sabihin, kahit patayin mo kami, wala kang makukuha. Magiging pulubi ka, Adrian. Dahil sa galit at kalituan dahan-dahang bumaba si Adrian mula sa container. Habang papalapit siya, mabilis na sumenya si Maribel kay Tomas.
Ginamit ni Tomas ang pagkakataon para sumugod at agawin ang baril ni Adrian. Nagkaroon ng matinding buno sa pagitan ng dalawang magkapatid. Ang galit ng maraming taon ay sumabog sa bawat suntok at tadyak. Habang naglalaban sila, mabilis na tumakbo si Maribel patungo sa container ni Marco para kalagan ito. Marco gising, Marco Tellini. Maribel habang pilit na pinuputol ang mga tali gamit ang isang matalas na piraso ng bakal. Sa labas, naging madugo ang labanan. Kahit mas malakas si Tomas, puno ng put si Adrian at nakakuha ito ng isang bakal na tubo. Hinampas niya si Tomas sa balikat na naging sanhi ng pagbagsak nito. "Mamatay ka na, traidor!" sigaw ni Adrian habang itinataas ang tubo para sa huling hampas. Bang isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong shipyard. Napahinto si Adrian, dahan-dahang binitawan ang bakal na tubo at napahawak sa kanyang dibdib. Lumingon siya at nakita si Serena na kasalukuyang nakatayo sa tabi ng mga NBI agents. Si Serena mismo ang gumaril, pero hindi para iligtas si Maribel, kundi para patahimikin si Adrian bago pa ito makapagsalita laban sa kanya sa korte. I'm sorry, Adrian, but I can't let you ruin my plea bargain, malamig, nasabi ni Serena bago siya muling pinalibutan ng mga pulis. Bumagsak si Adrian sa semento. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa langit ng Cebu. Ang langit na dati ay pagmamay-ari niya, pero ngayon ay naging saksi sa kanyang pagbagsak. Mabilis na nilapitan ni Maribel si Tomas. "Tomas, ayos ka lang ba?" Hinihingal na tumango si Tomas at niyakap si Maribel. Sa kabilang dako, nailabas na rin ng mga NBI si Marco mula sa container. Sugatan ito, pero buhay. Habang hinihintay ang ambulansa, sa tumingin si Maribel sa paligid ng shipyard. Ang imperyo ng mga Montenegro ay tila isang malaking libingan na ngayon. Ang yaman na naging dahilan ng napakaraming luha at dugo ay wala ng saysay. Kinabukasan, lumabas ang balita sa buong bansa. Ang pagkamatay ni Adrian Montenegro at ang pagkakadadip sa lahat ng sangkot sa smuggling at money laundering. Si Doña Elena ay tuluyan ng nawalan ng bait sa loob ng kulungan habang si Serena ay nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo. Pagkalipas ng isang buwan, nakatayo si Maribel sa harap ng bintana ng isang bagong klinika sa Bohol. Kasama niya si Jojo, na ngayon ay masigla na at naglalaro sa dalampasigan. Sa tabi niya ay si Tomas, na naging katuwang niya sa pagpapatakbo ng kooperatiba at ng pundasyong itinayo nila gamit ang natitirang yaman na nakuha nila mula sa legal na laban. Nanaytignan mo ang malaking isda, sigaw ni Jojo habang tumatakbo patungo sa kanila. Ngumiti si Maribel at niyakap ang kanyang anak. Tumingin siya kay Tomas na may dalang mga dokumento para sa kanilang bagong proyekto para sa mga batang may leukemia. "Handa ka na ba sa susunod nating kabanata, Maribel?" tanong ni Tomas. "Handa na ako, Tomas. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito kwento ng mga Montenegro," sagot ni Maribel habang nakatingin sa malawak at asul na dagat. "Ito na ang kwento natin." Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang klinika. Bumaba ang isang lalaking nakasuit, hawak ang isang envelope na may selyo ng gobyerno ng Singapore. "Mrs. Maribel Soriano, may kailangan po kayong malaman tungkol sa naiwang testamento ni G. Adrian Montenegro," sabi ng abogado. "May isa pa siyang lihim na hindi nyo nahanap sa Doc 7. Isang lihir na magbabago sa kinabukasan ng anak nyo." Napahinto ang tibok ng puso ni Maribel. Akala niya ay tapos na, pero tila ang multo ni Adrian ay may huling hirit pa mula sa hukay. "Isang lihim, Ate Valdez, sa tingin ko, ay wala ng lihim si Adrian na hindi nakasira sa amin. Ano pa ba ang gusto niyang iparating mula sa kabilang buhay?" Malamig ang boses ni Maribel, pero ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nakakuyom. Sa tayo niya, si Tomas ay tila isang bantay na handang sumugod sa anumang banta. Ang klinika sa Bohol na dapat ay simbolo ng kanilang bagong simula
ay muling nabalot ng anino ng mga Montenegro. Inabot ng abogado ang envelope. Hindi ito tungkol sa panggigipit, Mrs. Soriano. Ito ay tungkol sa restitusyon. Isang linggo bago ang insidente, sa Dock 7 nagtungo si Adrian sa Singapore. Hindi lang para sa kanyang negosyo, kundi para ayusin ang kanyang huling testamento sa isang international law firm. Nanginginig na binuksan ni Maribel ang envelope. Inasahan niyang makakakita uli ng mga litra, to o pananakot. Pero ang bumungad sa kanya ay mga orihinal na titulo ng lupa at isang sulat na may pirma ni Adrian, isang pirmang hindi mabuway tila isinulat ng isang taong hinarap ang kanyang kamatayan ng may malinaw na isipan. Maribel simula ng sulat. Kung binabasa mo ito marahil ay wala na ako. 8 taon kitang ikinulong sa isang kasinungalingan. Alam ko ang ginawa ni Mama. Alam ko ang tungkol sa pagpapalit ng sample kay Tomas. Nung una natakot ako. Natakot akong malaman ng mundo na hindi ako lalaki. Pero sa huli mas natakot akong mawala ang yaman na tanging nagbibigay sa akin ng halaga. Kinamit kita. Kinamit ko si Jojo. Pero sa Singapore, Nalaman kong ang sakit ko ay hindi lang baog. May cancer na rin ako sa bone marrow. Ang parehong sakit na pilit nating nilalabanan para kay Jojo. Isang sumpa ng dugo, Maribel. Sa mga huling sandali ko, na-realize ko na ikaw lang ang tanging totoo sa buhay ko. Ang lahat ng lupain sa Bohol at ang Dock 7 sa Cebu ay ibinabalik ko na sa tunay na nagmamay-ari kay Tomas at sa nanay niya. At ang trust fund na itinayo ko sa Singapore para iyon kay Jojo Soriano. Hindi Jojo Montenegro. Dahil hindi siya karapat-dapat sa apelido puno ng lason. Patawarin mo ako. napaupo si Maribel sa sofa, hindi mapigilan ang pagagos ng luha. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa wakas. Kinilala rin ng katotohanan ang lahat ng hirap niya. Ang lalaking naging bangungot niya ay humingi ng tawad sa paraang alam nito. Tomas, ang mga lupa bulong ni Maribel habang iniaabot ang mga titulo. Sa inyo ito, ang lupang tinayuan ng Dock 7 sa nanay mo yon. Kinuha ni Tomas ang mga papel, ang kanyang mga mata ay nangingilid din ng luha. Hindi na ito tungkol sa lupa, Maribel. Tungkol ito sa katarungan para sa nanay ko. Sa wakas malinis na ang pangalan niya. Makalipas ang ilang buwan muling bumalik si Maribel sa Cebu. Pero hindi bilang Madam Montenegro na laging nakayuko at sunod-sunuran. Bumalik siya bilang Maribel Soriano, ang babaeng nagpabagsak sa isang imperyo gamit ang kanyang katotohanan. Sa loob ng korte, pinal na ibinaba ang sentensya. Si Serena Fajardo ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa smuggling at sa pagtatangka sa buhay ni Maribel at Marco. Si Doña Elena naman dahil sa kanyang kondisyon sa pag-iisip ay dinala sa isang secure psychiatric facility kung saan ang tanging kasama niya ay ang mga multo ng kanyang mga pagkakamali. Bago umalis ng Cebu, tinalaw ni Maribel si Doña Elena. Ang dating makapangyarihang matanda ay nakaupo na ngayon sa isang sulok-yakap ang isang manika na inaakala niyang si Adrian noong bata pa ito. Mamatawag ni Maribel. Tumingin ang matanda pero walang pagkilala sa kanyang mga mata. Nasaan si Adrian? Kailangan niyang maging hari. Kailangan niyang makuha ang lahat. Wala na ang kaharian mo, Mama, mahinahong, sabi ni Maribel. At ang anak mo, malaya na siya sa mga ambisyon mo. Pinapatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayoko nang dalhin ang lason mo sa bagong buhay ko. Iniwan ni Maribel ang pasilidad ng may gaan sa dibdib. Sa labas, naghihintay si Tomas at ang masiglang-masigla ng si Jojo. Kasama rin nila si Marco na bagaman gumagamit ng baston dahil sa sugat sa binti ay may ngiti na sa mga labi. Nanay, tara na po, sabi ni Tatay Tomas. Kakain tayo ng ice cream sa tabi ng dagat, sigaw ni Jojo habang tumatakbo patungo sa kanya. Napang-iti si Maribel. Ang salitang Tatay Tomas ay hindi na banyaga sa kanyang pandinig. Ito ay naging musika na nagpapatunay na ang pamilya ay hindi lang nabubuo sa dugo, kundi sa sakripisyo at katapatan.
Nadlakad sila sa dalampasigan ng Cebu, malapit sa kalsadang dati, ay nilalakaran ni Maribel noong siya ay janitress pa lang. Pero ngayon, ang bawat hakbang niya ay may kasiguraduhan. Hindi na siya natatakot sa bukas. Maribel tawag ni Tomas habang pinapanood nila ang paglubog ng araw. Na yung maayos na ang lahat, may isa pa sana akong gustong itanong. Hindi ito tungkol sa mga dokumento o sa bata. Tumingin si Maribel sa mga mata ni Tomas, ang mga matang naging saksi sa lahat ng kanyang sakit at tagumpay. Alam ko ang itatanong mo, Tomas, ning iti ni Maribel. At ang sagot ko ay, dahan-dahan muna. Gusto kong kilalanin ang sarili ko bilang Maribel muna. Hindi bilang asawa, hindi bilang biktima. Gusto kong itayo ang sarili kong danggal ng mag-isa. Hinawakan ni Tomas ang kamay niya ng may paggunawa. Maghihintay ako, kahit gaano katagal. Dahil ang mahalin ka ay hindi isang obligasyon, ito ay isang karangalan. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, nagkulay ginto ang asul na dagat. Kinuha ni Maribel ang lumang kwintas na pendant na may letrang M. Ang kwintas na tanging naiwan sa kanya noong siya ay mahirap pa. Itinaas niya ito sa tapat ng liwanag. Jojo, anak, tawag ni Maribel sa bata. Tignan mo ang dagat? Sabi nila, ang alon ay laging bumabalik sa pampang kahit gaano kalayo ang marating nito. Parang ang danggal ng isang tao. Pwede nilang nakawin ang yaman mo, pwede nilang wasakin ang pangalan mo, pero hinding-hindi nila makukuha ang katotohanang nasa puso mo. Yumakap si Jojo sa kanyang ina. Opo, nanay. I love you po. I love you too, anak. Ang kwento ni Maribel Soriano ay hindi nagtapos sa paghihiganti. Nagtapos ito sa pagpili. Ang pagpiling magpatawad, ang pagpiling magsimulang muli, at ang pagpiling manatiling matatag sa gitna ng unos. Sa huling pagkakataon, lumingon si Maribel sa direksyon ng Montenegro Shipping. Ang mga dambuhalang crane ay tila maliliit na lamang ngayon. Ang imperyong dati ay kinatatakutan niya ay isa na lamang bahagi ng kanyang nakaraan. Sa ilalim ng malawak na langit ng Pilipinas, sa wakas ang katulong na hinamak ng lahat ay naging reyna ng sarili niyang buhay. At sa bawat hampas ng alon, dala nito ang pangako ng isang bukas na puno ng pag-asa, pagmamahal, at higit sa lahat, katarungan.